sa akong minto. Wala din ko nalawa. Ako dito, wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanan nga katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. Ngayon ko pasaylo pero wala din ko nakuan nawa dito. Yamaan o di pa naman tamasan ang maong simbahan, maong nga kini atong iuli o atong ihalan ngadto sa Ginoo pag-usap kay ang palaod sa simbahan mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, doon na po tayo responsibilidad. Sa tanan nga katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. Ngayon ko pasaylo pero wala din ko nakuan. Okay, mamaya sasalin po natin yan sa Tagalog, Cebuano yan. Dito sa aming Archdiocese nangyari kasi yan. No? Ibang sikta, vlogger ito siya, pumasok sa parokya ni San Juan de Baptist sa bayan ng Jimenez, Misamis Occidental. No? At ayon sa mga nagkomento, dinuraan daw ang holy water na sabi niya, di daw umano yan totoo. Pero umingi siya ng kapatawaran. Nagsuri siya. Pero pinasarado na ng Arsobispo, Archbishop Martin Humuad, ang buong simbahan mismo. Kanina may seremonya. Ito ang ating tatalakayin, mga kapatid. Tinawagan ko kanina, kasama ko sa radio station na doon nag-attend sa solemn rites para sa pagsarado si Manuel, kaugnay sa interview sa naturang babae. Di pala niya na interview. Bukas baka ma-interview natin ito. Ang daming nagagalit. Nag-viral ang video niya, no? Nag-viral. At grabe talaga. So, tatalakayin natin ito. Samahan niyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Nako, ngayon sanang Saturday, may Sport Fest
nagawin diyan sa parokya ni San Juan de Baptist sa Jimenez. Di na yata matuloy dahil sarado ang simbahan. Kumusta? At huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kasi umalingan pag Okay, sandali muna. No, so, ito ang tatalakayin natin sa punto por punto, mga kapatid. No? Nagpis at umiyak talaga ang naturang vlogger. No? At kung tingnan niyo ang kaniyang vlog, nako, grabe talaga ang mga video doon. Huwag niya na lang silipin. Grabe talaga, no? Ang mga video niya. So, siguro, ginawa niya yung mga ganyang ori na video para may manood sa kanya. Oh. Pero ang problema lang, yan, dali-dali umano na yung binura yung video na yan. No? Dahil natakot siya, nag-viral kasi, ang daming mga komento. No? At kahit binura niya, may naka-upload na. So pasok muna tayo sa punto por punto, ha? Okay. Focus natin dito, ang sinasabi natin dito, kung malayo ka talaga sa Diyos, ang pagsubok na yan, hindi mo makakayanan. Yan, sabi ni Lord dito, focus on me, not on the storm. And at the same time, kung may mag-focus ka sa Kanya, kailangan yung pananampalataya mo ay mas lakihan mo pa. Paano ba, brother, paano ko ba lalakihan ang pananampalataya ko? Sabi nga parang washing machine yan, no? Parang nililinis ka ng salita ng Diyos. Lagi, sa punto por punto, very prayerful life, rosary, mass, Bible study. Alam nyo, from their own, ganun na nangyari sa akin, araw-araw Bible study, gawain sa charismatic, napakalaking halaga po nun para mas lumakas ang pananampalataya mo, anuman ang pagsubok na darating ngayon. Hindi ka magpapakamatay. Bakit? Kasi focus ka kay God. Focus ka kay Jesus. Kasi may kasabihan naman, kapatid, kasing laki man ng barko ang problema mo. Tandaan mo, kapatid, kasing laki naman ng dagat, kasing lawak ng dagat, ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Uulitin ko po, kasing laki man ng barko, gaano man kalaki ang problema ng tao, pag nag-focus tayo kay God, nag-focus tayo kay Jesus, ang kapangyarihan naman niya ay mas malawak pa. No? Kasing lawak ng dagat, ang kapangyarihan niya para ma-solve ang iyong mga problema. Amen. Yun lang po. Naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And God bless po sa ating magta-topic ngayon. Walang iba kundi si Brother Wendell Talibong. Bro Jando, akala ko ba hanggang August 3 lang? Kumusta na ang ano natin? Mukhang okay naman ang punto por punto na ba? As of now, tumitira pa naman tayo, no? Umaandar pa naman, pero yung kanyang strike nandyan pa rin. Kasi di ko alam kung nabayaran na ba ni Brother Darwin. Basta sinabihan na bayaran na yon, no? At move na tayo ngayon dito sa natin sa Zoom, kung nandiyan na ba si Brother Wendell. Uy! Nandiyan na Brother Wendell. Okay, so ibigay ko Brother Wendell Talibong sa kanyang greetings and sa kanyang topic ngayong gabi. Brother Wendell Talibong, good evening sa iyo. Brother Wendell. Good evening sa lahat ng mga kapatid, Katoliko at hindi Katoliko, sa lahat ng mga sumusubaybay. Recording in progress. Welcome. At sa pagkakataong ito, ating tatalakayin itong nag-viral na video sa isang hindi Katoliko umano ito, no, na pumasok sa simbahan ng
St. John the Baptist, meron pang naka-schedule ngayong Saturday na sport feast sa naturang lugar sa mga lay ministers. Di na matuloy dahil pinasirado ang naturang simbahan. Kung kailan, di pa alam kailan buksan ayon kay Archbishop Martin Humuad. No? So dito ito nangyari sa aming Archdiocese, mga kapatid, sa Jimenez. Yung Jimenez, naalala niyo yung KMGS na may langka na namatay? Doon yon nangyari. No? So, tatalakayin natin ito, mga kapatid. Sa komento, wala din ko nalawa ako dito na may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanan nga Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. Mga ko pasaylo pero wala din ko nakuha ng lawa dito. Yamaan o di pa naman tamasan ang maong simbahan, maong nga kini atong iuli kung atong ihalan ngadto sa Ginoo pag-usap. Kay ang palaog sa simbahan, mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, doon na po tayo responsibilidad. Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. Mga ko pasaylo pero wala din ko nakuha ng Mariin niyang pinabulaanan na dinuraan niya ang holy water. No? Di daw umanon niya yun ginawa. Pero umingi siya ng tawad sa mga Katoliko. Ba't kaya dun siya nag-video? Vlogger ito. At huwag niyo na lang silipin ang kanyang site dahil yung mga video di talaga kaya-aya, no, na napansin natin, no. So siguro ginawa niya para mag-viral siya, no. Ito ang kanyang paliwanag, Cebuano ito, mga kapatid, kaya isasali natin ito. Nanoon sa alam sa kasayuran sa tanang taon sa Jimenez, tulad yung punang luwa dito. So para sa kaalaman umano sa lahat na mga Katoliko, di daw umano totoo na dinuraan niya. Pero ang dami, nag-viral talaga itong video ito dahil sa nakita ng karamihan. Ito. Sa kumbento, wala din ko naluwa ako dito, wala may. So sa kumbento, so di niya alam na iba yung rektore
yung tinatawag na kumbento at simbahan. So sa simbahan talaga yan sa pagpasok, no? Tao nakasunod sa ako. So di talaga umano siya, di umano niya dinuraan dahil may tao umanong kasunod sa kanya. Gusto ko mga ipasaylo sa Gusto siyang umingi ng kapatawaran sa tanan nga Katoliko kung sa lahat ng mga Katoliko. nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. Kung para sa mga Katoliko, nagkasala siya. Sa ilo, pero wala din ko nang kuha ng gawa dito. So di talaga umano niya dinuraan umano ang holy water. Idilit magaling na yun ako ang videos pag-upload at to. Dinilit umano niya agad ang kaniyang video nang na-upload niya ito. Hindi ko gusto mukalat to kay Ginag. Di siya gustong kumalat yung video na yan, nag-viral na talaga. Hindi daw maayo. Before that day, Kahit dinilit niya, may mga nakasave sa naturang video at nag-viral. katong Domingo, gidelete yun to guys. Hindi ko nalunga ko dito na may tao pag makita nyo sa video. So di totoo umano na dinuraan niya dahil may ibang tao na makikita umano sa video. Nalunga pa ko wala pa ko nalunga. Kung na ito mga ilo, magpasaylo ninyo tanan kung So hingi lang umano siya ng kapatawaran sa lahat. nakuan magaling ko sa akong video. Kung ano man ang may kaugnayan sa kanyang video. Karon matulid doon si Balon niya, para So pupunta umano siya. Tinawagan ko si Manuel, ang production director sa DXDD na under ko noon nung ako'y production director dahil siya ang nag-attend dito sa solemn rite sa closing ng simbahan. Kung na-interview ba niya ang babaeng ito, hindi pala niya na-interview pa. So bukas siguro, subukan nating ma-interview siya. kamo isli na usay. Yung father sa tanang kwan sa Katoliko. So punta siya sa simbahan umano at sabi ni Manuel kanina, tinawagan ko, na nagpunta talaga itong babaeng ito sa simbahan. Dalawa niyo ko ninyo guys, sabi kayo sa tanan. Sorry umano sa lahat. Hindi na pumunta kunti ka na si So di na niya ulitin pa na magsagawa ng content sa loob ng simbahan. Pat. Yon ang inilabas niyang video kanina. No, kanina pa lang. Okay? Giyama-yamaan o gipanaman-tamasan Si Archbishop Martin Humuad, ang aming arsobispo dito sa Archdiocese of Osamis, mga kapatid, Metropolitan ng Cathedral, Immaculate Conception. Ito ay sa solemn rite ng pagsarado sa simbahan. So imagine, buong Archdiocese damay. Bakit? Sa mga nagsisimba ng Daily Mass, walang nangyaring misa kanina, no, sa katedral. Dahil lahat ng mga pare ay nagpunta doon sa Jimenez. ang maong simbahan mao nga kini atong iuli ug atong ihalad. So dahil nalapastangan ang naturang simbahan, sabi ni Archbishop Humuad, ito'y ating ialay at ibalik sa Diyos. Ngadto sa Ginoo pag-usab kay ang Muli, no? Sa Panginoon muli. malaod sa simbahan Dahil ang batas ng simbahan, mao man gayon ang kaluwasan sa tao. ang kaligtasan ng tao. Yan talaga ang primary na batas ng simbahan. Salus animarum suprema lex. The salvation of the souls is the supreme law. Okay, tuloy natin. Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, At pag may magsagawa ng paglapastangan sa kaligtasan, doon na po tayo responsibilidad. meron tayong responsibilidad. Mo na nga ani ang mga kaparian, So damay lahat. Walang misa sa katedral kanina. Dahil lahat ng mga pare at sa ibang mga parokya nagtitipon doon sa parokya sa Jimenez. tungod kay miduyong kami, miuban kami, nga dunay dakong paghitabo nga dili nato
kabiyaan ug dili nato So may malaking pangyayari na hindi umano pwedeng iwanan. ingnon nga ihikling lang. Importante kayo kini. Oh, ito'y napaka-importante talaga. Hindi pwedeng ibaliwala umano itong pangyayaring ito. Humani ini, humananing ato nga pagpundok nato kining simbahan kinahanglan man nga siraduan. Oh, so pagkatapos umano sa pagtitipon na ito, sabi ni Archbishop Umuad, ang buong simbahan, itong simbahang ito ay isasarado. Kinahanglan man nga walay liturgical o misa Walang misa na maganap. paghimuon dinhi until further notice. Oh, so di pa alam kung kailan ito muling buksan dahil until further notice. Nganuman aron inyong mahibaw-an nga ang simbahan balaan Oh, bakit umano ginawa ito? Upang malaman ng karamihan na ang simbahan ay banal. ug dili nato panamas-tamasan At hindi natin ito lalapastanganin. ang pagluwa o paghimo mga dautan labi na kung kini murag isibya gyud sa social media. Oh, ang paggawa ng mga kasamaan, lalo na ito'y kumakalat sa social media. Usa kini kabinuang nga buhat nga dili nato palabyon. Oh, so isa itong lapastangan na gawa na hindi pwede umanong padadaanin lamang. Mao nga ang mga kaparian ania kami wan nako Oh, so 'yon ang dahilan kung ang mga kaparian ay nagsama-sama ngayon kasama ni Archbishop Martin Umuad at sa lahat no na Kioria sa Archdiocese of Osamis. So ito ang bahagi sa ritual ng pagsarado. Atong ibig karon mao kini usa ka ritual. Si Father Rolly Lagada ang parish priest ng parokya sa San Juan de Baptist, Jimenez. Siya ang parish priest, no? Katabi niya ang parochial vicar, yung katabi niya na parochial vicar, siya ang spiritual director sa Archdiocese ng Catholic Faith Defender, si Father Rodinas. Nahitabo na adunay na namas-tamas. Oh, so sabi ni Father Rolly Lagada dito, ang parish priest mga kapatid, na bago lang may nangyaring paglapastangan sa simbahan. Sa pagkabalaan sa atong simbahan. Kini nga ko ang imo karon dili aksyon apan pagpakita kung sa importante kung sa pagkabalaan ng simbahan. Oh, so ang ginawa na ito umano upang ipakita kung ano kaimportante at kabanal ang simbahan. Ang atong gibuon karon pahinumdum nato nga ato ang balaanon ang Oh, so ang ginagawa umano kanina mga kapatid ay pagpaalala na gawin nating banal ang ato ang simbahan. ang ating simbahan. Muli nga pagtakop na ito niya, siguro malalong ka o ang katilipan. So sa ating pagtitipon umano, dapat tayo'y magmuni-muni na ang buong sambayanan Mamalalong sa punong sa atong na-contribute na pagpanamas-tamas o sa dapat din magmuni-muni kung ano ang ating nagawa, lalo na sa paglapastangan pagkabalaan sa ato ang simbahan. sa banal nating simbahan. Ato karon na basahon ang Ebanghelyo karon. Oh, so kanina kasi nang nagsimba ako sa katedral, walang misa. O yung mga tao doon sa katedral ilan lumapit sa akin, bakit walang misa? So sabi ko, baka nagtitipon ang mga pare ngayon sa Jimenez, nakatakda ngayong isarado. Oo nga pala, nagtitipon talaga at may solemn ritual sa pagsarado ng simbahan.
si Father Rodinas, ang Archdiocesan Spiritual Director ng Catholic Faith Defenders. Ang pagbasa ng banal na Ebanghelyo. Kunya ipasakay ni Jesus ang mga dinuan sa kayan, ipanganihan nato sa taong sarangan. Ito ang Ebanghelyo na binasa kanina ni kapatid na so di ko na lang isasalin. Tapos niya palakta ang mga tao. Ito nga siya nga naglusara sa kabuntod aron pag-ampo. Kung sa pagkagabi na, si Jesus naglusara dito. Niya tugmura ang sakayan dito na sa laot, ikuso-puso sa mga balon. Kaya ang hangin, sumsumon man. Sa may alas 3 na sa kadlaw, si Jesus niya ito kanila na naglakaw sa tubig. Sa pagkita sa mga tinunan kaniya, naglakaw sa tubig, nangahandog sila pag-ayon. Ana ay multo, ingon sila. Kung nanyagin sila sa kalisan, si Jesus mingon kanila, ayaw ko maghandog, ako hindi. Kunya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig na kanimo. Dali nga rin, itubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa kaya naglakaw sa tubig kanto kang Jesus. Apan sa pagkamatiko niya sa hangin, nahandog siya magsugod pagkaundon. Ginoo, luwasa ako, isinggit siya. Diyan niyan, idawat siya ni Jesus, ibira o ingon si Jesus kanya. Pagkadiyo tayo sa inyong pagtuo, nganong nagluwa-luwa ka man. Kung nanakay silang luwa sa sakayan, umiluran ang hangin. Ang mga tinunan nga dito sa sakayan, isimba kang Isos umingon, ikaw gayon ang anak sa Diyos. Mitabok sila sa lanaw o midunggo sa hinisay. Kung si Isos na ilan sa mga tao, busa, ipakuha nila ang mga masakiton sa kasikpit nga kayutaan o ginagidalagat to kang Isos. Mihangyo sila kaniya nga paikapon ang mga masakiton diya na lang sa sinsin sa iyang bistig o ang tanan nga nakahikap niini ng ayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon, may hapon na tutanan. Si Archbishop Martin Humuan, ang aming arsobispo. Inyong nakita nga aniyang mga kaparian, aniyang kuraparuko, dini sa mga parokya, Padre Rolly o inyong kaabag, si Padre Ramil, aniyang po na itong Vicario General. So sabi ni Archbishop Martin, nakita ninyo nandito ang lahat ng mga kaparian, Paris Priest, ang Parochial Vicar, ang Vicar General. Monsignor Buenaro Jr., aniyang usabang atong Chancellor, ang Economos, ang Diocese of Samis, si Father Jason Panagito. Aniyang po ng pare, si Father Daniel Rodinas, Father Victor Sereno, si Father Darren Rosales, si Father Archer Bokia, si Father Dexter Manuelos, si Father Edgardo Ponce, si Father Emmanuel Pujutan, si Father Nestor Duhilan, si Father Hendel Rivil, si Father Lani Sereno, si Father Lani Sereno, ang administrator ng katedral namin ngayon, at siya ang presidente ng mga kaparian sa Osamis. Sunday Comita, si Father Rondo Roma. Inyong nakita nga naman yun nga, miyamang yun ang mga kaparian. So sabi sa mga di makaunawa ng Cebuano, wag lang mag-react ang mga Cebuano dahil pag ang Cebuano kasi isasali natin, mag-react yung mga Cebuano, wag nyo nang isali na Tagalog. Dami kasing mga Tagalog na di makaunawa ng Cebuano. So sabi ni Archbishop Martin, bakit nakita ninyo nandito ngayon ang lahat ng mga kaparian? Atong nga paghimuon, usa kini kakabahin sa atong pagtuo. Ang ating ginagawa ngayon ay isang bahagi ng ating pananampalataya. Ug dili kini dula-dula lang. At hindi ito laro lamang. Giyama-yamaan o gipanamass-tamasan ang maong simbahan. So nilapastangan nan ang ating itong simbahan. Mao nga kini atong iuli ug atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab. At ito'y ating ibalik
at ialay natin sa Panginoon muli. Kay ang balaod sa simbahan, mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Oh, yan. Ang batas ng simbahan ay ang kaligtasan ng tao. Salus animarum suprema lex. The salvation of the souls is the supreme law. Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, doon na po tayo responsibilidad. So kung may lapastanganin itong ating kaligtasan, meron tayong responsibilidad. Muna nga ani ang mga kaparian, tungod kay miduyong kami, niuban kami, nga dunay dakong paghitabo, nga dili nato kabiyaan, o dili nato ingnon nga isaligi, ihikli. So nandito ang lahat ng mga kaparian dahil may mga malaking pangyayari na di dapat ibaliwala umano. Importante kayo kini. Gani humani ini, humananing ato nga pagpundok nato kining simbahan. Pagkatapos sa pagtitipong ito, ang simbahang ito, kinahanglan man nga siraduan, ay kailangang isarado. Kinahanglan man nga walay liturgical o misa. Malaking sakripisyo ito sa mga nag-attend ng araw-araw na misa, no? Walang misa na mangyari. Nga paghimuon din until further notice. So until further notice. So di pa alam kailan muling buksan sa pamamagitan ng solemning ritual din. Nga naman, aron inyong mahibawan. Bakit? Aron malaman ninyo nga ang simbahan balaan, na ang simbahan ay banal. Ug dili nato panamas-tamasan. At di dapat natin lapastanganin ang pagluwa o paghimo mga dautan, labi na kung kini ang paggawa ng mga kasamaan. Murag isigya gyud sa social media. Lalo na ito'y na ikalat sa social media. Usa kini kabinuang nga buhat nga dili nato palabyon. Isang masama na gawain na di umano dapat padaanin lang. O nga ang mga kaparian, aniya kami, uban nako isip inyong arsobispo. So yun ang dahilan ng mga pare nandito kasama ang arsobispo, amahan sa kalag, na ama ng kaluluwa. Ato kining gihimo tungod kay dili nato ni ingnon lang nga kining okay ra di ay dili. Ginawa umano ito ayon kay Archbishop Martin Humuad para ipakita sa mga tao na hindi lang okay lang ang naturang pangyayari. Mao bitaw nga walay misa nga himuon nini. Kaya nga walang misa na gagawin. Karong ugma, Miyerkules, Domingo. So ngayon, bukas, Miyerkules, pati Linggo. Hangtod kanusan nato mahimo. So hanggang kailan ito gawin natin? So wala pang opisyal talaga kung kailan muling buksan ang parokya. Kinahanglan yun nga ang mga katawhan mohimo og penitensya. So ang mga tao gagawa ng penitensya. Hindi lang mga tao, lalo na ang mga pare, sabi ni Archbishop. Kinahanglan yun nga ang katawhan mohimo yun og mga sakripisyo. Magsagawa ng sakripisyo, reparation. Tungod kay ang pagpakasala, kabahin man ta sa pagpakasala. Mo nang gitawag og corporate sin. Kana bang apilta sa pagpakasala? Kabilang tayo sa kasalanang nagawa umano. Tingali doon na nakikita o wala siya badlungan. Baka may nakakita ngunit walang ginagawa. Tingali doon ay nakabantay pero urang gipalabay lang. Mao na nakita naduhig kita sa pagpakasala. Ang atong So damay-damay na kaparian sa kasalanan. niya dinhi o ang atong kaparian ang pari niya dinhi mao usab ang musulti kung ang katawhan mihimo pagayon. So ang mga pare, si Father Rodina, si Father Paris Priest, no? Ang
dapat umano magsabi kung ang mga parokyano sa Jimenez gumawa ba talaga ng sakripisyo. Sakto nga pagpinitensya o sakripisyo. O amo kini nga i-evaluate. And then i-evaluate pa. Amo kini timbang-timbangon kung ang simbahan angayan na ba nga ablingan. Kung dapat na bang muling buksan ang simbahan. At dunay tingali ni Kuyanap nga istorya nga sa sunod Domingo pwede na. So may mga lumalaganap na sabi-sabi na sa susunod na linggo ay pwede nang buksan. Nakibalo, tungod kay amo pa kining hisgutan. Di pa sigurado umano yan dahil dapat pa pag-uusapan pa ito. Kung angayan na ba nga abligan. Kung ito'y dapat na bang buksan muli. Tungod kay ang katawhan mihimo man sa sakripisyo o penitensya. Dahil kailangan ang mga tao ay gagawa talaga ng sakripisyo at penitensya. Mao nga kami, isip mga kaparian, nagsabot na usab kami nga sa Pizza 7, nining bulana, Agosto 7, sa alas 3, ang mga kaparian mohimo usab o mga penitensya, huling hour, mga kumpisal, o uban pa, agi pagkiduyong kaninyo. Pizza 7. Anong pizza tayo ngayon? August, mga kapatid. No? August 5. No? Pizza 7, magsagawa sila ng holy hour ang lahat ng mga pare, pangungumpisal, bilang pakipagbahagi sa penitensya at sakripisyo sa mga tao. Tungod kay usa kini kadako nga sala. Dahil isa itong malaking kasalanan. Ano kayang relihiyon nito? Bukas subukan natin na ma-interview. Usa kini kadako nga kalapasan nga nahimo. Mao na nga ang mga So malaki talagang kasalanan ito. Mohimo niini. Kaya hindi lang ang mga tao, ang mga pare magsagawa din ng sakripisyo daw. Ngali ako pong hangyoon ang atong pagdikura nga mo himo usab og mga huling hour uban pa sugod. So ang Paris Priest, Father Rolly Lagada at ang parochial vicar, no? Dapat magsagawa din umano ng holy hour. Paugma o hangtod kanusa. Bukas at hanggang kilan. Basta adunay makita nga ang katawhan sa tibuok nga parokya sa sa Jimenez naghimo gayon sa penitensya. Basta may makita na ang buong parokya sa Jimenez nagsagawa ng penitensya. Mingon mo nga, wala pa may magbinuan ka na raman siya. Pero sanglit kita. So sabi ni Archbishop Martin, baka sabihin ninyo, hindi naman namin ginagawa yan. Siya lang ang gumagawa niyan. Usaman ka people of God o unsa ang nagitabo sa kinatibukan apektado mangyunta. So ano ang nangyari sa kabuuan? Apektado umano tayo. Walay misa nga paghimuon hangtod sa Domingo o hangtod kanusa. So wala pang desisyon kailan ito muling buksan. Kahit ngayong linggo, walang misa na mangyari sa parokya ni San Juan de Baptist sa Jimenez. Kamo ka nang i-evaluate sa tibuok ng Archdiocese, kamo pa ang gihimuan niini. Sa buong Archdiocese, sa liderato ni Archbishop Martin Humuad, ang Jimenez lang ang ginawa na isarado, may solemning ritual. Pero noon, sa panahon ni Archbishop Jesus Dosado, meron isang parokya sa siyudad ng Tangub noon. Okay, tuloy natin. Atong siladuan ang mao nga simbahan. Nya makaluluoy kay kamo maduhig man. Walay misa. So nakakaawa talaga dahil
damay umano ang mga tao. Inyong mabati nga ato gyud ay nga panggaon ang simbahan. Sabi ni Archbishop Martin Humuad na dapat umano, sabi ni CP, waiting for your interview tomorrow. Bro Windel, sige, puntahan ko talaga kahit malayo yon, no? Para kuha yung panig niya kaugnay dito, mga kapatid. Tuloy natin. Kung dili na ito panamas-tamasan, ato gyud ay responsibilidad nga kung dunay mo aksyon o himugdautan, kinahanglan ato gyud nga sumpuon. So, responsibilidad ng bawat isa na kung may gumawa ng kasamaan, dapat din meron tayong aksyon. Ug mao kini ang atong panagtapok. At ito ang ating pagtitipon ngayon. Pero kita mahibalo nga duna gyud tay responsibilidad. Upang malaman ng karamihan na meron tayong responsibilidad. Kapwa ko, pananagutan ko, nga ako yung tubagon, ang atong isig katao. Pananagutan ko ang kapwa ko. Nga nagtapok ta, labi na gyud dining mga batan-on nga niya karon. Hinumdumi gyud ninyo nga dili gyud ta makayama-yama, dili gyud ta makahimo og mga dautan sulod sa simbahan. Lalo na sa mga youth na sinabi ni Archbishop na tandaan ninyo, dapat wala tayong gawing anumang mga kasamaan sa loob ng simbahan. Kaya kung mohimo ta anin, doon na din ni consequence o ang tanan nga katawan. Dahil pag ginawa natin ito, meron talagang resulta. Apektado din. Na ang lahat ng tao ay apektado. Muna nga usbon ko, ani ang mga kaparian, unya akong ideklarar nga walay misa, Lunes, Domingo o hangtod until further notice. Idineklara ng Arsobispo, Archbishop Martin Humuad, na walang misa na maganap hanggang ma-desisyonan nila kung kailan muling buksan ang parokya. Tungod kay usa kini ka dako nga salaod nga nahimo. Ito ay malaking kasalanan na nagawa. Ano kayang religion nito? Tingnan natin. Bukas puntahan natin sa area nila. So sa katao kung dili apektado ang katawhan tungod sa gitawag og corporate sin. Hinautunta nga doon na tayo mga penitensya, doon na tayo mga pag-ampo nga paghahimuon. So dahil sa corporate sin, meron tayong penitensya, may mga panalangin na gagawin. Doon na tayo mga sakripisyo nga paghahimuon. May mga sakripisyo na gagawin. Usbon ko, ang Archdiocese sa Osamis, ang mga kaparian, muanhi sa Pizza 7. So sa Pizza 7, pupunta ang lahat ng mga pare sa Archdiocese of Osamis, sa Jimenez. Divine Mercy. Kaya ang tibuok. Doon sa Divine Mercy. Maliit yung Divine Mercy. No? Chapel. Yung Divine Mercy, alam nyo, may first class relic yan ni St. Faustina. At alam nyo ba, itong parokyang ito, isa ito sa may hulidor na binuksan sa Archdiocese. So, para sa pilgrimage. Pagkatapos, ito pa ang nangyari ngayon. So, may maliit na chapel ito sa Divine Mercy, may parokya, may first class relic diyan, no? Ni St. Faustina of Kowalska. Si the late Edwin, yung kasama namin sa may radio program din yan sa Station DXDD, ang nagkuha sa relic doon mismo sa Pulan. Kapilya man sa tibuok, ang mga kapilyang mga barangay, wala may buhaton nga mga communal prayer. So, pati na ang mga kapilya under sa naturang parokya. Walang pagtitipon kasabay sa pagsarado sa parokya. Maong paghitabo o ang maong nga mga penitensya at sakripisyo
ari kini buhaton sa Divine Mercy Shrine. At tura dito kay siraduan man ni. Oh, so sarado ang simbahan, pero yung pagsagawa ng penitensya, sakripisyo, doon sa katabilang, no? Divine Mercy Shrine. Maliit lang yan. Mga 12 tao siguro, di kasyan yan. Oh, dahil maliit lang ang chapel. Ang simbahan, inigsirado sa simbahan, walay makasulod. Oh, dahil sa pagsarado umano sa simbahang ito, wala nang pinahintulutang makapasok pa. Nga tao, bisan ang kura paroko gang pare, Kahit pare, di pwedeng makapasok. until I say you may enter. Hanggang sabihin ng obispo, pwede ka nang papasok. Walay pwede nga musulod, nga walay permiso nako. Oh, so walang sinuman na makapasok sa loob ng simbahan na walang pahintulot galing sa arsobispo. Kinahanglan yun nga ato kining batunan aron atong mahinungduman ang pagkabalaan o Kailangan na ating sundin ito para ating malaman ang kabanalan ang pagkasagrado sa atong simbahan. sa ating simbahan. Karon akong tawgon ang ato nga chancellor aron iyang basahon ang decree. Oh, so ngayon, ang Chancellor ng Archdiocese of Osamis, babasahin niya ang decree ng arsobispo sa solemneng pagsarado sa parokya dahil sa video na nag-viral. Nga akong gihimo alang nining maong katuyuan sa pagsirado sa maong simbahan. Si Father Panigiton. Archdiocese of Osamis, Archdiocesan Chancery, Barangay Catadban, Manawag, Osamis City, Decree number 2025-SL5-02. Archbishop's decree concerning the closure of the parish church of St. John the Baptist in Jimenez due to an act of sacrilege at the holy water font. In view of the great act of sacrilege committed by an individual who spat at the holy water font, a sacred object blessed and set apart for the sanctification of the faithful, and following the norms established in the Code of Canon Law, the following is decreed. Whereas Canon 1211 mandates that sacred places are to be treated with reverence and respect, and that acts offending their sanctity are greatly sinful and undermine the reverence due to the sacred sites. Whereas Canon 1369 prescribes penalties and preventive measures for those who abuse or profane sacred objects, which includes holy water fonts. Whereas the spiritual welfare of the faithful and the reverence owed to sacred liturgical spaces necessitate appropriate liturgical and penitential measures. Therefore, I decree, first, the parish church of St. John the Baptist in Jimenez shall remain closed until further notice, as a sign of penance and reparation. This is to invoke conversion of heart and communal purification as guided by Catholic teaching. Second, a holy hour of adoration and solemn confessions shall be held on August 7 at 8 p.m. to foster repentance, seek forgiveness, and restore the sanctity of the parish. Third, the reopening of the church will only be permitted after appropriate acts of penance are observed by the faithful, including participation in the holy hour and confession,
as well as after due pastoral assessment. Fourth, a serious warning is hereby extended to the individual responsible. The act of profaning sacred objects, such as the holy water font, constitutes great sin and desecration, and incurs not only ecclesiastical penalties, but endangers the sinner's communion with the Church of God. Immediate confession and sincere repentance are required to restore one's standing in the community of faith. Lastly, this decree shall be communicated publicly by the parish clergy, posted at the church, and published in local Catholic communication channels. By this decree, may the faithful be reminded that sacred objects and places are vessels of God's grace and deserve our utmost respect and reverence. Let us all renew our commitment to holiness, reverence, and communal harmony. Given under my hand and the seal of the Archdiocese of Los this 5th day of August 2025, on the dedication of the Basilica of St. Mary Major, signed by Most Reverend Martin Sarmiento Boadili, Archbishop of Los as notated by the Archbishop, yours truly, signed Reverend Father Jason Arroyo Castillo. Inyong nadugo, ang maong degree na tayo gitawag o reparation, na tayo gitawag o Sabi ni Archbishop na pakinggan ninyo ang decree, meron tayong tinatawag na reparation. Yung tinatawag reparation to the damage. Buong sambayanang Katoliko ay bahagi nito. panagtakbo, panagtigo, di ang katauhan muhimo sa Holy Hour o Ang mga sumasampalataya magsagawa ng Holy Hour, umpisan o mangungumpisal. Uwangin, ibarlito kini sa mga kapalian kung aya na ba nga aplihan mag-usap ang maong simbahan. Ako gihangin usap ang St. John the Baptist School, labi ng mga kabataan nga mga madre, ang iyong ko kamo nga muhimong yun o kini. So, ang paaralang Katoliko din, nasa St. John the Baptist School, mga madre at ang mga mag-aaral, nakiusap ang arsobispo na magsagawa din sila ng reparation. Prayer for reparation. Prayer for reparation. Nga kinahanglan nga doon na po'y pangumpisan na pag-buhaton. So, kailangan na may pangungumpisal din na gawin. Manghilong kita o mahayag kagbasaylo. Ito si Father Rodinas din isa. Ito si Father Victor Serino, ang aming Chief Exorcist sa Diocese, na makita ninyo. Sa Ginoo, sa atong mga kalamasan. Ang Vicar General namin, ang ato si Father nakita, Rosales, mga nautan, pero naghilong na kita. CEO ng Station DXDD. O ginautunta, naging atong pagpangayo kasayo, dawatong din sa Ginoo. Manghilong kita sa makadiyot o atong basulan ang atong pagkasalay. Hingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Ito ang bahagi. Lagi itong amahan kami mga masalay ko. Nagabasol kami sa among pagkasasala. Dugay taon ang among mga pagkanyupo. Iuli ang imong gugma aron kami makasaulog pag-usap sa Eucharistia.
Abdi taon ang maong istruktura sa simbahan aron kami makapuno o makahimo sa among pagdayeg o pagpasalamat kanimo. Usbon ko kanimo Ginoo atubangan ng katawhan nangayo kung nangadyo ko noon ta pasayloon mo kami sa among mga kasaymanan. Labaw sa tanan, mapadayon kami sa paghinulsol o pag-imo sa mga butang na adunay kalabilitan sa katuyuan sa pag-usap sa among kinabuhi. Inamutan Ginoo nga imong lungkod kay kami mga makasasala o nangalupo sa imong kaloob. Amahan namo nga nakasalangit, pagdayto ng imong ngalan, mabulga namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagtuo sa yuta ang imong isalangit. Ang talan namo sa matag adlaw, ingatan ka namo karon adlaw. Pasayuan kami sa among mga sala. Inoon ka pasayo kami sa kasalanan kanamo. Dili mo kami itugyan sa balay. Inunuan mo sa kami sa katukan. Maghimaya ka Maria, nagulong ka sa grasya. Ang iyong Diyos anaa kami. Lahat ikaw sa pangaway ka tanan. Lahat sa pangkukat sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iyang mo kami makasasala. Karon sa oras sa aming kamatay. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Karon siraduan ang simbahan katungkulan ng dili pwede pa niyong makuha kay siraduan ni dili naman kay pag-aabigan. Yun. Until Sa ngayon, isasarado na ang simbahan ayon kay Archbishop Martin Humawad. Kung meron kayong naiwan sa loob, kunin nyo na. Ngayon, dahil pag masarado ito, walang sino mang pinahintulutang makapasok kahit pare. I say it will be open. Usa itong dunay na habilin, palihog, kuhaan ninyo, ipapalong ang mga sugat daan. Pag may naiwan, kunin nyo na at patayin ang lahat ng mga ilaw ayon kay Archbishop Martin Humawad. Okay na. Masirado. May nag-comment dito na sampahan umano ng kaso na offending of to religious feeling. Hindi po maaari yan dahil absent ang mga elements sa naturang kaso. Offending of religious feeling. Kung maalala niyo, si Father Winston Cabading at nagiging kasama ako. Sinampahan na kami noon. Pero salamat sa Diyos. Kahit sa puwerresyo, dismiss ang naturang kaso. Okay, tuloy natin. Sabi dito, paano daw umano, may nag-comment dito, paano daw umano makibahagi sa reparation? Magsagawa din kayo ng holy hour, no? Pangungumpisal, bahagi kayo sa reparation na gawin. Brother Wendell, kailan mo investigahan yung pagdura? Bukas. Sa mga kapatid natin na taga-Iminis na nagsubaybay ngayon, i-comment niyo kung alam nyo proper address sa naturang babae. Puntahan ko bukas. Sulot, Bishop. Mga gamit, dali. Payong madulat gawas. Wala na. Isasarado na. Wala pa wala na. Ay, okay niya. Ha? Kaya okay na din na. Ako ito nakaagi. Asan na sila? Didili no.
kita direktorat sa kapayong na dire. Payong na rin gawas. Dire. Kapayong dai na dihara. Wala na muna. Okay na mo. Ikaw mo. Sarado na. Kung kailan muling buksan, di pa natin alam. Okay. Sige, wala po tayo. Dito pa mag-iog po na lamisa rin ng tunay. Lamisa. Ipanalangin din natin ang naturang babae. Dahil kung siya nanood ito, di basta-basta din ang kanyang naramdaman patay sa video na ginawa niya. No? Huwag kayong magsalita ng masama laban sa gumagawa ng ganyan, mga kapatid. No? So, panalangin lang natin. Ang temporaryo kapag pasirado sa parokya ni St. John the Baptist tungod sa mga hitabo. Yun, ang narinig ninyo, busis na ng kasama namin yan sa radio station, si Manuel Ronquillo, no? Cebuano kasi yung radio station namin. Ang ginawa, sabi niya, ay ang pagsarado dahil sa pangyayari. Magkuhay labang ito na dungog ang atong arsobispo sa Archnay sa Uzabis Archbishop. Naka-live kasi ito kanina sa radio station. Martin sa Bentabawa Treaty. So ito ang pangyayari, no, na dahil sa nag-viral na video, kahit pa dali-dali umanong binura niya ang naturang video, pero kumalat agad. At daming bashers din niya, no? Kaya nag-viral. So ito, isinarado na.